point of view, if we do not give our tithes, we will not be blessed. But, anong sabi ng Diyos dito? Once you bring your tithes into my storehouse, anong sabi ng Diyos? I will open to you the windows of heaven, at wala kang silid na pwedeng paglagyan ng mga pagpapalang ibibigay sa iyo. And then sabi sa verse 12, you will be called, all nations will call you blessed. Sa kabaligtaran, kapag hindi mo binigay ang tithes mo, you will not be blessed. Amen? You will be cursed with a curse. Kaya sasabihin sa iyo, buwan na din ba? Bakit ganyan ang buhay? Walang pinagbago. Hindi umunlad. Hello? You will not be blessed. Sabi mo sa katabi mo, you will not be blessed if you do not give the tithes. Okay, sa ating pagtatapos mga kapatid, naalala niyo yung dalawang tanong? Naalala niyo yung dalawang tanong? Ano yung una kong tanong? Ha? Do you want to really bless? Ano yung una kong tanong? Do you really want to prosper? Amen. Ano yung ulit kayo? Do you really want to prosper? Taas po ang kamay. Okay, salamat. Pangalawa. Are you ready to prosper? Amen. Amen. Paano tayo pa-prosper? Mga kapatid, babasahin ko lang po ito. Huwag tayo manghihinayang at magdadalawang isip na ibalik at ibigay sa Panginoon ang ating mga ikapu o tithes. Dahil ang Panginoon, kahit kailan, hindi nanghihinayang na ibigay sa atin ang kanyang buhay at dugo upang tayo ay maligtas. Ang Panginoon, kahit kailan hindi nanghihinayang na bigyan ka ng buhay, lakas at talino, kalusugan, para may magamit ka sa iyong pagtatrabaho. Amen? Every day, every morning, when you wake up, hindi nagdalawang isip ang Diyos na bigyan ka ng panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong kalusugan, panibagong husay, galing at diskarte, para magamit mong puhunan sa iyong pagtatrabaho, para at the end of the day, gano'n kang sweldo. Para sa panggamit mo, sa pang-araw-araw mong buhay. Yung mga nasa abroad, mga kapatid, iniingatan kayo ng Diyos. Natatapos ang kontrata nyo, nakakabalik kayo ng buhay na buhay. Meron mga nag-abroad, nabibitay. Meron mga abroad na pipinsala, napaparalyze. Hello? So to avoid that, you need God's protection. Ito ang tipan ng Diyos, iingatan niya ang lahat sa buhay natin. If we faithfully return what belongs to the Lord. Amen po ba? Pero tayo, nangihinayang tayo, nagdadalawang isip tayo. Ibibigay ko bang ikapu o hindi? Nagdadalawang isip tayo. Pero sunod, hindi nagdadalawang isip na, bibigyan ko tayo ng bagong buhay ito si Debbie na to para makapasok bukas. Bibigyan ko tayo ng bagong lakas itong si Maris para makapasok bukas. Ano kaya kung huwag ko nang gisingin itong dalawang ito? May sasweldo yung pa kaya? Sana. Grabe, ha? Alam niyo, pag hindi nawala ang greediness sa puso natin, hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Hello? Amen. Mananatili kang diyan ka na lang. Diyan ka lang. Sa lugar mo. Kahit Kristiyano ka. Walang glory ang Diyos sa iyo. Amen? Panghuli po. Ang tithes ay parang binhi. Ang binhi, hindi kinakain. Ang binhi, itinatayo. Para meron kang anahin. So, amen. Ang buto, hindi kinakain, kundi kinakain. Para meron kang anahin. Aani ka ng kasaganaan, itatanim mo ang buto ng ikapu na para sa Diyos. Ngayon tayo talaga. Kung paano kawala sa buhay natin. Let's be faithful to God's economic program of prosperity. Let's follow strictly, seriously, religiously God's order. Bring the tithes. Give the tithes to His storehouse. And in return, God will open the windows of heaven. Amen? Amen. Hindi ka ibubuntay ni Lord. Gagawin niya, sinabi niya. Hindi lang isang bintana ang pagbubuksan niya sa iyo. Lahat ng bintana sa buhay mo na kailangan ng pagpapala, pagbubuksan ng Diyos. Amen. Nalangin tayo.